Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Alam mo, isa yan sa problema ng Pilipinas ngayon, peace and order. PNP Chief Marbil. Tila natutulog kayo sa kangkungan. Anong nangyayari? Bakit kaliwat kanan ng krimen? Dahil yan sa bloodless ninyo na sinasabi nyo. Laban sa war on drugs, yung bloodless war on drugs. Bloodless doon sa mga adik, drogista, mga pusher. Pero dun sa mga inosente, abay kaliwat kanan ang dugong makikita ninyo. Diba ho? Sana magising na ho ang gobyerno na ito. Yan lang naman po. Ako, nakikiisa ako. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi yan. Ayoko po ng madugong rebellion. Hindi ko gusto yan. Ayoko ng rebellion. Ever. Pero dapat magising po ang mga nasa gobyerno. Na sandali, ang tindi na ng presyo ng bilihin. Wala nang direksyon yung ating ekonomiya. Grabe na yung utang ng bansa natin. Grabe na yung pamimigay ng pera ng mga Pilipino. Pera namin yan. Tax namin yan. Huwag nyo namang ipamigay doon sa mga tamad. Mga Nawalang galang na share ha sa iglesia. Nakakapagmura po talaga eh. Bakit tayo ang mga nagtatrabaho, nagbabayad ng tax, tapos yung mga lintik na tamad, ibibigyan natin ng pera? Dahil butante? Kaya namimigay kayong mga congressman ng tupad at kung ano-ano pa, akap, kung ano-ano pa? Kaya nabuo yung 777 gang na yan? Di ba nakakawalang yaho eh. Totoo lang ha, nakakawala. Hindi ako nagbibiro. Yan ang isang bagay na nakakapikon. Masakit po kasi sa akin na magbayad ng tax. Sino? Wala naman siguro sa atin dito pang nagbabayad ng tax. Enjoy na enjoy. Ang saya magbayad ng tax. Oh, ito na tax ko. Ito na. Ito na. Oh, bawasan nyo na. Oh, ito na. Meron ba sa atin ganun? Habang nagbabayad ng tax, tuwan-tuwa. Di ba? Marami sa atin malungkot pag nagbabayad. Anak ng wewe, di naman namin maramdaman, tas magbabayad ka. No choice ka eh. Sa bawat purchase mo, may tax dyan. Di ba? Batik na. Ang dami yung bawas na tax eh. O, di ba? Tapos, kanino mapupunta? Doon sa mga tamad, sa mga tambay. Doon sa mga nagmamarite sa karsada. Doon sa mga nagsusugal. Bibigyan natin sila para may pangsugal sila. Mga sira pala ulo nyo eh. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas na yan po
ang dapat na unahin, Yon. na asikasuhin, Yon. at bigyan ng solusyon Yon. ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Yon. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi kung ano-ano. Nakanulungkot Oh. ang inuuna ng iba sa kanila, Ano daw? yung mga nagbubunga ng awayan, Nako! nagbubunga ng hidwaan. Ito po ba yung Quadcom? Ito po ba yung komite ni Chihuahua? Oh. Sabi, ang inuuna ay yung nagbubunga ng bangayan. Alam mo, sabi ko nga, paulit-ulit ko lang sinasabi, sa tingin ko magiging smooth sana ang Marcos administration kung hindi naging mapang-ahas etong si Speaker Romualdez. Kasi alam mo si VP Sara Duterte, kung papansinin nyo, tahimik naman po yan eh. Hanggang kadulo-duluhan, di nga siya bumabanat kay Marcos eh. Diba? Kahit, alam mo yun, kasi nalaman natin yan na meron na pala siyang nakikitang hindi maganda. Halimbawa, doon sa relo na sundalo na lumapit na hindi binigyan ng relo, nakita niyang sa pananaw ni VP Sara Duterte, naiinis na siya doon. Pero nakita ba natin siya nagsalita against Marcos at that time? Wala. Hindi siya nagsasalita bilang respeto sa kanyang ka-unity, di ba? Ka-unity team na si Bongbong Marcos. Hindi siya nagsalita laban doon. Sa mga rally, pagka bumabanat kay Marcos, hindi siya nagsasalita. Iniiwasan niya. Nandun siya pero alam mo yung unang-unang maisog doon sa Davao? Nagsalita si VP Sara Duterte doon. People were expecting na she would di ba, criticize the president, pero hindi. Hindi siya nag-criticize. Ganun si VP Sara Duterte. Kailan nagsimula na magwarla si VP Sara? Doon sa ginagawa na nitong Speaker Romualdez na to. Doon sa binababoy na yung tunay na layunin ng Quadcom, tunay na layunin nung kay Chua na komite, di ba? Yung binabanatan na yung mga tauhan niya, kung ano-ano na pinalalabas na issue doon sa confidential funds, even if sinabi na ng COA na walang discrepancy, maayos ito, nasa high standard ang paggamit ng confidential funds, binaluktot lang ng mga tauhan ni Speaker Romualdez. Kasi nga, may pangarap. Kasi kahit anong gawin nilang pamumudmud ng mga ayuda, ang baba pa rin na ratings ni Romualdez. Kaya gusto nilang matanggal yung ratings dito kay VP Sara Duterte. Kaya nga yung mga bata niya sa kamera, inutusan di umano na talaga siraan etong si VP Sara Duterte ng tuloy-tuluyan. Diyan nagsimula ang gulo. Na kesa sana ang concentration ay pagpababa ng presyo ng bilihin, kesa na mag-amend ng mga batas para bumaba ang presyo ng bilihin, o kaya ay papalakasin ang turismo. Kasi malaking bagay din ang turismo eh. Alam niyo ho ba na tayo ang isa sa mga kulelat ngayon sa turismo? Alam niyo kung isa sa pinakaumangat na turismo ngayon panahon na ito, hindi lang ho Japan. Kahit po yung ating kapitbahay na Thailand, umangat. Tayo po, palubog. Paano yun? Nandyan na ho yung walang kwentang, sabihin na natin, plano ng turismo, ang DOT. Tapos walang kwenta pa yung peace and order na namumuno sa atin. Kesa na yan ang unahin sana ng Kamara, ano inuuna? Pabagsakin si VP Sara Duterte, di ba? Yan ang sa tingin kong tinututulan ng maigi ng Iglesia ni Cristo. Na
alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Yun! Tumbok na tumbok. Sir, tumbok na tumbok ninyo. Pamumulitika lang ang ginagawa. Ibig sabihin, binabanatan si VP Sara Duterte kasi merong gustong umangat. Oh. Kaya pamumulitika yan. Eh, sino ba ang may pangarap maging presidente o kaya prime minister? Si Speaker. Your horror? Sana tigil mo na yung kabalastugan ninyo dyan sa kamera. Dahil sa inyo, ang tindi ng rally na ganap. Nang isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayan, ayan. Pag yan hindi pa sumaksak sa mga kukote ninyo, kayong mga congressman, ay tanganan ninyo. Ang tanganan ninyo pag hindi sumaksak sa utak nyo yan. Andyan na malinaw, tinututulan nila ang impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo yung mga tinanong ko yung mga tao, yan ang ayaw nila eh. Na matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino Na? ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, eh manurunong naman tayong umintindi. Ayun! Hindi tayo mangmang! Yun! Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Oh. At lalong hindi... Alam nyo kung bakit sinasabi nilang hindi mangmang? Kasi itong mga congressman ito, ginagawan tanga ang bawat Pilipino. Na lagi nilang sinasabi, this is an aid for legislation. Ulul! Gago! Walang in aid of legislation dyan sa Quadcom. At saka dyan sa committee ni Chua, yan lay lahat ay paninira lang kay VP Sara Duterte. Sinong niloko ninyo? Kaya nga sinasabi namin, hindi kami mangmang. Kayo mangmang gamit. tayo bobo! Oh, hindi tayo bobo. Grabe si Sir. Bilib na ako dito. Palakpakan natin. May pahabol pa. May pahabol pa. Hindi tayo bobo. Ito pahabol ni Sir. Hindi bobo! Grabe. Oh, yan. Kayong, this should be, ito ang dapat ninyong marinig. Kayong mga hindot na mga congressman dyan. Hindi bobo ang taong bayan at hindi bobo ang bawat Pilipino na para maunawaan na ang ginagawa ninyo ay isang pamumulitika lamang. Hindi bobo mga Pilipino na yung ginagawa ninyo ay pagsunod laang sa inyong boss. Hindi bobo mga Pilipino na kaya nyo ginagawa yan para manalong presidente ang inyong boss. Hindi kami bobo. Kayo ang bobo. Yan ang katotohanan. Kayo ang bobo. Bakit akala ninyo naloloko nyo kami pero ang totoo namulat ang aming pag-iisip na kayo ang talagang nanggugulo sa bayan natin. Hindi kami bobo, kayo ang bobo. Bakit? Yan lang yun, simpleng-simple. Akala ninyo nauuto nyo ang taong bayan. Kaya bobo kayo. Ang totoo, namulat ang mata ng bawat Pilipino na tinatarantado nyo kami. Akala ninyo naniniwala sa inyong taong bayan. Hindi. Pinagtatawanan kayo. Sana marinig yan ng isang abogado. Oh, grabe yun, Brad. Grabe yun, sir. Sana madinig yan ng isang abogado. Yung bobo, yung natanggal ba sa pagiging abogado? Ay. Alam ko na noon pa bobo yung abogado na yun. Kaya hindi na ako nagtaka nung natanggal yan sa pagiging abogado. Ang bobo nun eh.
Sa ako talaga, di ko na lang pero may sayad talaga 'yun. Kahit nung una, marami nagsasabi bakit ko daw inaano to ganyan. Tapos may mga emisaryong gusto kaming pag-usapin, pagbatiin o pagka-interviewin. Alam ko na kagad na bobong-bobo 'yun eh. Alam ko may sayad 'yun eh. Kaya iniiwasan ko 'yun eh. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo. Na yung isinusulong nilang impeachment Ay? laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? Yon! May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Grabe yun. Ang tindi ni Sir. Punto by punto talaga. Ang tindi ng bitaw ni Sir. Di ba? May manifesto pa daw itong mga gunggong na ito at sinasabing suportado namin ang presidente. Pero yung presidente nagsalita na itigil, walang kwenta yung impeachment, and yet, iba ang ginagawa ng Kamara. So hindi talaga sila sumusuporta. Napunto by punto ni Sir. Sapul na sapul, ika nga. Sapagkat tahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Nako. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Nako. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Tama! Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Yan, nakita nyo na. Pinunto by punto kayo, kayong mga congressman dyan. Yung ginagawa ninyo, kesa na, alam mo yun, kesa na makatulong sana sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi. Nagkakaroon lang ng division, ika nga. So kayo talaga ang nanggugulo, sa madaling salita. Ayos na ang lahat eh. Hindi naman nagsasalita si BP Sara. Nung ginulo ninyo, yung binapabagsak ninyo, yung tinatapunan ninyo ng putik at tinatapunan ninyo ng kasinungalingan at binibahagi nyo ito sa taong bayan at gumagamit pa kayo ng media. Ito na mga media, bayaran. Hindi, araw-araw yan eh, yung media na yan. Araw-araw na sinalsal yung issue ng confidential fund. Hindi nila inilinaw doon. Mantakin mo, araw-araw nilang diniin yan. Maling paggamit ng confidential funds, bla 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 bla. Tapos sa bandang dulo, sasabihin ng COA, tama ang paggamit. Naayon sa standard, high standard ika nga yung ginamit doon. Naayon sa high standard ang paggamit sa confidential fund. Tama ho, walang problema. Pagkatapos nun, di malang binalita ng media yon, mga bayarang media. Buti talaga meron pang mga matitinong media. Katulad na rin ng SMNI, ng Net25, di ba?
matitinong media na nagtunay na nagbabalita at hindi bayaran. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan. Yan pong estadistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi mga Pilipino na sila po ay napakahirap ang buhay. Nako, grabe. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan. At nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Yun talaga ang tunay na problema ng bayan natin. Yung kaguluhan na yan, yung pangarap, yung pagiging greedy ng isa dyan na maging presidente, yan talaga ang nanggulo sa bayan natin eh. Kung hindi naman greedy maging presidente yan, hindi niyan gagastusin yung akap-akap na yan, di ba? Hindi niya sana sisiraan si VP Sara Duterte. Eh dahil nga sa greedy sa kapangyarihan, gusto niya, kanya na sa susunod. Baka gusto niya wala pang botohan, di ba? Kasi bakit? Eh, yun ang una nilang hakbang eh. Yung putang inang... Sorry ah. Bakit putang ina? Kasi PI. Yung People's Initiative. Ang equivalent po niyang PI na yan, alam na ho natin, di ba? Yung People's Initiative na yan, eh yan po ang para wala ng eleksyon na magaganap at iboboto na lang ng mga mambabatas kung sino yung magiging Prime Minister. Sa tingin ninyo, sino magiging Prime Minister by that time? Walang iba kung hindi yung greedy. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta. Yun. Yung impeachment per se. Hindi naman... Kita nyo, dyan pa lang pinapaliwanag na nila yung sinabi talaga ni Congressman Marcoleta. Kasi nauna si Congressman Marcoleta nagsalita. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, kung hindi sila sang-ayon sa sinasabi ni Congressman Marcoleta, abay sa malamang hindi nila pinayagang magsalita yun. Pero dahil pinayagan nila magsalita, kaisa-isang politikong pinayagan nila magsalita dahil kaanib nila at dahil pareho nila ng paniniwala, kaya nga nila sinasabi ngayon, pinaniniwalaan o sumusuporta sila sa sinasabi ni Congressman Marcoleta. Tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Yan. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Yan. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Grabe. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards, at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan,
Unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Yun! Kapakanan ng partido inuuna. Taong bayan. Grabe yun, dami ho. Iba't ibang lugar ho yan no, sa Pilipinas. May Davao, Albay, Isabela, wala nakasulat dito sa isa. Cebu City, grabe oh. Misamis Oriental, ako, grabe. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ayun, serbisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ayun. Ano ang pinakamimithi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito? Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon, katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ayun. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Oh. Saan daw po? Sa pagkakaisa. Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwidbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Pagkakaisa. Sigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa. Ano ang... Alam niyo mga kababayan, ito lang masasabi ko dyan. Ako, opinion ko lang ito. Bakit ba pagkakaisa? Kasi meron nung akong, ewan ko, meron ako narinig, pero ayoko na lang sabihin at banggitin ko sino. Na hindi siya agree dun sa pagkakaisa. Dapat daw separation from na... Ako agree naman ako dun sa idea na separation from the demons. Yung mga demonyo sa gobyerno. Pero alam nyo, kasi napaka-importante natin na maunawaan, the peace na tinatawag ng Iglesia ni Cristo is not peace with the demon o peace with the devil. Di ba? Hindi ho yun na sinasabi ng Iglesia ni Cristo dito. Peace in a way na hindi bangayan ng bangayan. Unahin muna yung taong bayan. Hindi ho yung, ang ginagawa ho kasi nitong kamera, instead na yung trabaho nila talaga ang kanilang atupagin, kung papaano, kasi ano ba trabaho nila? Ang trabaho nila magbalangkas ng batas para sa kapakanan ng taong bayan. Okay? So ano ibig sabihin nun?
they can make laws or mag-amend ng batas para magkaroon ng mas komportable at mas maayos na buhay.